Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 741, Kabanata 741, ang pag-usbong ng mga herb. Nagtungo ang dalawang grupo sa magkaibang direksyon. Pinili ni Bobby Aguilar ang Timog Silangan, habang pinili ni Lola Aguilar at ng iba pa ang Silangan. Ang magkabilang panig ay tila nag-iisip na ang isa ay hanggal, na may sarkastikong mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bobby Aguilar, bakit sa ibang direksyon ka pupunta sa kanila? Sa puntong ito, nilapitan siya nina Lovell Polly at Perry Elliott. Sinulyapan sila ni Bobby Aguilar at sinabing, dahil mali ang direksyon nila. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lovell Polly na matawa. Sa tingin mo ba ay master ka sa dedusang heavenly secrets? Maniwala ka man o hindi. Si Bobby Aguilar ay tamad na makipag-usap sa kanila. Nagkatinginan sina Lovell Polly at Perry Elliott at pagkatapos ay ngumisi. Bobby Aguilar, ito ang sarili mong pinalampas na pagkakataon. Hindi namin problema kung hindi mo makuha ang iyong mga kamay sa mga halamang gamot. Ikaw na mismo ang magpaliwanag nito kay Rex Osborne. Maligaw ka, naiinip na kumaway si Bobby Aguilar. Nagpatuloy ang grupo sa Timog Silangan. Sa panahong ito, si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot ay labis na nag-iingat, na sinusuri ang paligid gamit ang kanilang banal na sentido, hinahanap ang deduced na posisyon. Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa isang masukal na kagubatan at huminto. Ito na, magkasabay na sabi ng lalaking may bigot at Bobby Aguilar. Tumingin-tingin si Bobby Aguilar sa paligid at nalaman niyang walang kakaiba sa paligid o tanawin. Karaniwan, ang lugar kung saan lumilitaw ang 10,000 taong gulang na medicinal materials ay dapat magkaroon ng isang espesyal na eksena, nakasimangot si Bobby Aguilar. Alinman sa mga puno ay lalago ng labis na luntiang, o ito ay magiging lubhang mapanglo. Ngunit ang lugar na ito ay masyadong karaniwan, napakakaraniwan kaya hindi na muling tumingin ang mga tao. Iyan ang hindi mo naiintindihan, paliwanag ng lalaking may bigot. Base sa aking mga taon ng karanasan, ang mga kayamanang tulad nito ay iba sa mga ordinaryong kayamanan. Tila nagkaroon sila ng kamalayan at alam kung paano itago ang kanilang sarili. Kaya hindi magkakaroon ng anumang hindi pangkaraniwang mga palatandaan, ang layunin ay malito ang lahat. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar, sang-ayon sa lalaking may bigot na tingin. Maghintay na lang tayo dito, sabi ni Bobby Aguilar. Ang 20 kakaibang tao ay naghintay para sa paglitaw ng 10,000 taong gulang na medicinal materials. Sa ibang lugar, nakarating na rin si MS Hayward at ang kanyang grupo sa kanilang destinasyon. Habang nakatingin sa paligid, bahagyang tumango si MS Hayward. Ang mga puno dito ay tumutubo ng labis dahil sa chi na dala ng 10,000 taong gulang na medicinal materials. Sabi ni Baldwin Daniels na may malabong ngiti. Tumango ang lahat at nagsabi, iba talaga ang tanawin dito sa ibang lugar. Mukhang tama si Master Daniels, dito isisilang ang 10,000 taong gulang na medicinal materials. Gayunpaman, medyo nag-aalala si MS Hayward. Hindi siya natakot sa paghatol ni Bobby Aguilar, ngunit natatakot siya na ang The Noble Family ay magkaroon ng master na gagabay sa kanila at alamin ang lokasyon ng mga gamot na materyales. Sa pag-iisip na iyon, ikinaway ni MS Hayward ang kanyang kamay at tinawag ang isang lalaking naka-purple robe. Pumunta at tingnan ang panig ni Bobby Aguilar para makita kung may kakaiba, malamig na sabi ni MS Hayward. Yumuko ang lalaking nakasuot ng purple na damit, oo. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang banal na kahulugan upang mahanap si Bobby Aguilar. Lumipas ang oras, at si Bobby Aguilar at ang iba ay nag-uusap habang naghihintay. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng aktibidad si Bobby Aguilar. Bagamat saglit lang ito, hindi ito nakatakas sa matalas na sentido ni Bobby Aguilar. Naghahanap ng impormasyon. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, hulaan ang layunin ng paghinga. Siyempre, hindi naman nag-alala si Bobby Aguilar. Dahil walang kakaiba sa tanawin dito. Ang lalaking naka-purple robe na nagtatago sa mga anino ay iniwas ang kanyang tingin sa tanawin at munition, nakakapagtaka kung may mga gamot na maaaring lumabas sa lugar na ito.
Pagkasabi niya nito ay tumalikod siya at bumalik sa tabi ni Ms. Hayward. Ms. Hayward, na-check ko na, wala naman dyan, the man in the purple robe said. Walang kapansin-pansin sa eksena, at walang pagbabago-bago ng chi, hindi katulad ng mga palatandaan ng mga kayamanan. Nang marinig ito, sa wakas ay nakahinga si Ms. Hayward. Mukhang na-overestimate ko ang the Noble family. Ms. Hayward squinted her eyes and said quietly. Patuloy na lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, tanghali na. Bakit hindi pa lumalabas ang 10,000 taong gulang na medicinal materials? Hindi napigilan ng lalaking may bigot. Hindi nagmamadali si Bobby Aguilar, bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na sinabing, maghintay pa tayo ng kaunti pa. Ang lalaking may bigot ay balisa ngunit walang ibang pagpipilian. Samantala, sa kinalalagyan ng tagiliran ni Ms. Hayward, isang alon ng halimuyak ng halamang gamot ang napuno ng hangin. Rumble. Biglang yumanig ang lupa. Lumitaw ang malaweb na mga bitek sa harap ng lahat. Ang mga gamot na materyales ay malapit ng lumitaw. Tuwang-tuwang sabi ni Ms. Hayward. Hindi lang si Ms. Hayward, ang puso ng lahat ay nasa gilid. Boom! Isa pang malakas na dagandong. Pagkatapos, isang puting pagsabog ng liwanag ang bumaril sa kalangitan. Ang gayong eksena ay kitang-kita kahit kay Bobby Aguilar at sa iba pa. Nagkamali ba tayo ng posisyon? Hindi napigilan ng lalaking may bigot na sumimangot. Medyo nag-aalala rin si Bobby Aguilar. Ito ang kanyang unang pagtatangka sa paghihinuha ng mga makalangit na lihim, at hindi imposibleng mangyari ang mga pagkakamali. Boom! Mula sa silangan ay dumating ang 8 kislap ng liwanag. Pagkatapos, nakakita sila ng parang pagsabog na kinang sa kalangitan. Ito ang mga panggamot na materyales. Naningkit ang mga mata ni Ms. Hayward, at tuwang-tuwa siya. Nang makita ito, hindi napigilan ng lahat ang kanilang pananabik. Ang ilan ay nagtungo pa sa mga panggamot na materyales. Pinaikit ni Ms. Hayward ang kanyang mga mata at ngumuso, akin ang mga gamot na materyales, walang sino man ang maaaring magnakaw nito. Kasunod nito, kumilos si Ms. Hayward, at sumunod na malapit sa likuran ng ilang mga subordinate na nakasuot ng purple na damit. Boom! Gamit ang isang kaway ng kamay ni Ms. Hayward, direkta niyang pinatay ang isang marquee na humaharang sa kanyang daan. Ang sinumang maglakas loob na makipagkumpetensya sa akin ay magiging kaaway ng Capital City Martial Arts Association. Nagbabala si Ms. Hayward. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mga mukha ng lahat ng naroroon, at ang ilan ay sumuko na sa mismong lugar. Ang 8 lalaking naka-purple robe ay mabilis na naglagay ng mga diskarte, na gumagawa ng mga tanikala mula sa kanilang mga palad. Ang mga kadena na ito ay bumuo ng isang malaking lambat, na humaharang sa daan ng lahat. Sinamantala ang sitwasyon, inabot ni Ms. Hayward at kinuha ang mga gamot sa kanyang kamay. Lumamlam ang ilaw, at may hawak siyang isang malakristal na materyal na panggamot sa kanyang kamay. Pinaglaruan ni Ms. Hayward ang materyal na panggamot at mahinahong sinabi, akin ang gamot na ito. Bagamat ayaw ng lahat, hindi sila naglakas loob na saktan si Ms. Hayward. Ms. Hayward, tama ako sa mga hula ko, di ba? Lumapit si Baldwin Daniels at nakangiting sabi. Papuri ni Ms. Hayward, mayroon kang ilang mga kasanayan, Master Daniels. Huwag kang mag-alala, hindi ko nababalikan ang pangako ko sa iyo. Mabilis na yumuko si Baldwin Daniels, salamat, Ms. Hayward. Habang ipinagdiriwang ni Ms. Hayward ang kanyang tagumpay, isang marquee ang biglang lumapit sa kanya. Tiningnan niya ang medicinal material sa kamay ni Ms. Hayward at nakasimangot, Ms. Hayward, parang hindi ito 10,000-year-old medicinal material, di ba? Sinulyapan siya ni Ms. Hayward at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ng marquee, medyo alam ko rin ang tungkol sa mga medicinal materials. Batay sa aking karanasan, ito ay hindi isang 10,000 taong gulang na medicinal material, ngunit isang panggamot na material sa paligid ng 5,000 taong gulang. Kabanata 742, Kabanata 742, ang blindfold technique ng 10,000 taong gulang na medicinal materials.
Nilero ni M.S. Hayward ang damo, nakasimangot at sinabing, 5,000 taong gulang na damo. Hindi ba't sinabing may lilito na 10,000 taong gulang na damo? M.S. Hayward, ito talaga ay tila 5,000 taong gulang na damo. Lumapit ang isa pang tao at nagsabi, oo, base sa aking karanasan, parang hindi ito isang 10,000 taong gulang na damo. Nang marinig ang sinabi ng mga tao, mas lalong kumunat ang noo ni M.S. Hayward. Ayon sa kanyang sariling paghuhusga, ito nga ay hindi isang 10,000 taong gulang na damo. Ngunit ayon sa natanggap niyang balita, talagang may darating na 10,000 taong gulang na damo ngayon. Maaaring mali ang balita. Sumimangot si M.S. Hayward. Mataimtim na sinabi ni Baldwin Daniels, M.S. Hayward, hindi ganoon katumpak ang maraming balita. Marahil ay may nalito sa 5,000 taong gulang na damo sa 10,000 taong gulang na damo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni M.S. Hayward. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, maghintay tayo dito sandali. Naghintay dito si M.S. Hayward at ang kanyang mga lalaking naka-purple robe, pero hindi sila umalis ng matagal. Mahigit kalahating oras ang lumipas, at wala pa ring palatandaan ng kaguluhan dito. Mukhang mali talaga ang balita. Bumangon si M.S. Hayward mula sa lupa. Iniligpit niya ang 5,000 taong gulang na damo at sinabi sa mahinang tinig, sayang ang lakas ng tao para sa isang halamang 5,000 taong gulang lamang. Hindi ito katumbas ng halaga. Oo, napakarami sa amin ay nagmula sa malayo at hindi man lang naayos kahit isang buhok. Bulong ng isang tao sa malapit. Sinulyapan siya ni M.S. Hayward at ngumuso, walang sino man ang maaaring magnakaw sa Capital City Martial Arts Association. Bagamat hindi masaya ang lahat, may kabuluhan ang sinabi ni M.S. Hayward. Hindi marami ang makakalaban sa Capital City Martial Arts Association, pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay si Bobby Aguilar. Ngayong mayroon na tayong damo, dapat tayong bumalik. Sabi ni M.S. Hayward. M.S. Hayward, sasama ba ako sa iyo? Baldwin Daniels trotted up at sinabi. Bahagyang tumango si M.S. Hayward, oo, sundan mo ako pabalik sa Capital City Martial Arts Association. Salamat, M.S. Hayward. Baldwin Daniels para biglang tuwang-tuwa. Umalis si M.S. Hayward sa eksena, at natural, hindi na kailangan pang manatili ang iba. Isa-isa silang umalis, habang naghihintay pa rin si Bobby Aguilar at ang iba pa sa direksyong Timog Silangan. Ngayon lang nagkaroon ng pagsabog ng liwanag at malakas na halimuyak sa silangan, mali kaya ang ating mga kalkulasyon. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Ngayon ay hapon na, ngunit ang tinatawag na 10,000 taong gulang na damo ay hindi pa rin lumitaw, na mahirap hindi pagdudahan. Maghintay pa tayo. Sumimangot ang lalaking may bigot. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, at maaari lamang magpatuloy sa paghihintay dito. Sa sandaling ito, dumating si M.S. Hayward at ang kanyang mga tao na naglalakad mula sa hindi kalayuan. Nang makita si M.S. Hayward, bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar at walang malay na tumayo. Napasulyap si M.S. Hayward kay Bobby Aguilar at nginisyan, mayroon na tayong damo. Ano pa hinihintay mo? Nakuha ang damo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar nang marinig ito. Bago makapagsalita si M.S. Hayward, buong pagmamalaking sinabi ni Baldwin Daniels, tama. Hindi ka naman naniniwala sa panghuhula ko di ba? Ngayon, ang damo ay talagang lumitaw sa silangan. In contrast, wala kang nakita kahit isang bagay, di ba? Nang marinig ang panunuya ni Baldwin Daniels, nagpalitan ng tingin si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot. Hindi kaya. Mali talaga ang panghuhula nila. Haha, sa lugar na ito, mukhang hindi maaaring lumitaw ang isang Dharma treasure. Ngumisi si Baldwin Daniels. Ayaw tanggapin ni Bobby Aguilar. Malamig siyang tumingin kay M.S. Hayward at nakangiting sinabi, nagyayabang ka ba? Kung sa silangan talaga lumabas, bakit ang tahimik? Hindi ba't napakaraming tao ang kusang loob na magpapaalis sa iyo ng mga halamang gamot? Naningkit ang mga mata ni M.S. Hayward, bastos kang bata, dahil lang sa hindi mo alam ang respeto, hindi ibig sabihin na lahat ay wala.
Sino ang nang-ahas na agawin ang tinitingnan ng Capital City Martial Arts Association? Malamig na ngumuso si MS Hayward. Huwag kang magyabang. Kung hindi mo nakuha ang damo, hindi mo ito nakuha. Anong pinagyayabang mo? Ngumisi din si Guy Noble. Bahagyang nanliit ang mga mata ni MS Hayward, at nginisya niya, munting bastard, sinusubukan mo bang makipaglaro sa akin ng provocation game? Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Gaya ng sinabi ni MS Hayward, gusto lang siyang hikayatin ni Bobby Aguilar na ipakita ang damo. Kung mayroon ka talagang damo, ipakita ito sa amin. Sabi ni Bobby Aguilar. Matanda, hindi ka magpapakita sa amin dahil natatakot kang agawin namin ito, hindi ba? Sabi ni Bobby Aguilar na may halong ngiti. Malamig na sinabi ni MS Hayward, sige, hahayaan kitang sumuko. Dahil doon, inabot ni MS Hayward ang kanyang palad, at nahulog dito ang isang malakristal na damo. Sa sandaling lumitaw ang damo, isang malakas na halimuyak ang umagos sa mga butas ng ilong. Matiim na tinitigan ni Bobby Aguilar ang damo, agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi. Ito ay malinaw na 5,000 taong gulang na damo. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Bilang isang alchemist, si Bobby Aguilar ay natural na napakasensitibo sa edad ng halamang gamot. Nakikita niya sa isang sulyap kung ano ang mali sa 10,000 taong gulang na halamang gamot na ito. Magsasalita pa lang si Bobby Aguilar, tahimik na hinayla ng lalaking may bigot ang manggas nito. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot at agad na naunawaan, piniling huwag nang magsalita pa. Munting bastard, nakikita mo na. Ginaya ni Baldwin Daniels ang tono ni MS Hayward. Napatingin si Bobby Aguilar kay Baldwin Daniels at ngumuso, bootlicker. Si Baldwin Daniels ay hindi nagalit. Sa halip, mapanuksong sinabi niya, mukhang munting bastard, maglakas loob na pagdudahan ang aking kakayahan sa panghuhula. Anong biro? Hindi na nag-abalang makipagtalo pa si Bobby Aguilar kay Baldwin Daniels at tumalikod na. Bobby Aguilar, huwag kalimutan ang ating kasunduan sa kalahating buwan. Malungkot na sabi ni MS Hayward. Iniwan ang mga salitang ito, umalis siya kasama ang kanyang mga tao. Hanggang sa nasa malayo na si MS Hayward ay napalingon si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot. Ano ba ang nangyayari? Ang nasa kamay niya ay malinaw na 5,000 taong gulang na damo, hindi isang 10,000 taong gulang na damo. Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Ngumisi ang lalaking may bigot, sa totoo lang, nagdududa ako kung nagkamali ba ang ating panghuhula. Gayunpaman, pagkatapos makita ang damo sa kanyang kamay, ibinasura ko ang pag-iisip na iyon. Medyo nalilitong sabi ni Bobby Aguilar, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ng lalaking may bigot, para sa mga halamang gamot, ang 10,000 taon ay isang watershed. Kapag umabot na sila sa 10,000 taon, maaari silang ituring na pinakamataas na kalidad, at magkakaroon sila ng espiritual na karunungan. Maraming 10,000 taong gulang na mga halamang gamot ang gagawa ng iba't ibang mga hakbang upang maiwasan ang pagkuha kapag lumitaw ang mga ito. Sa puntong ito, tila may naintindihan si Bobby Aguilar. Mataimtim niyang sinabi, so, sinasabi mo. Ang 5,000 taong gulang na damong iyon ay isang distraction lang. Sinadya nitong makatawag ng pansin. Tama, tumango ang lalaking may bigot. Paggamit ng 5,000 taong gulang na damo upang makagambala sa atensyon ng mga tao, itinatago ang tunay na kayamanan. Medyo nagulat si Bobby Aguilar. Napakatuso ba talaga ng damong ito? Bulalas ni Bobby Aguilar. Ang lalaking may bigot ay umiling, hindi ito tuso. Ito ay isang natural na batas ng paglitaw ng isang 10,000 taong gulang na damo. Maghintay lamang at tingnan. Ang 10,000 taong gulang na damo ay tiyak na ipanganganak dito. Kabanata 743, Kabanata 743, Akin ang herbs. Naunawaan ni Bobby Aguilar ang kahulugan ng lalaking may bigot. Ang paglitaw ng 10,000 taong gulang na medicinal materials ay iba sa ibang mga kayamanan. Hindi lamang ito maghahayag ng isang nakakagulat na pangitain ng maaga, ngunit ito rin ay magiging lubhang kalmado upang linlangan ang mga mata at tenga ng mga tao. Tahimik na nakaupo si Bobby Aguilar,
naghihintay, inilabas ang kanyang banal na pakiramdam upang takpan ang paligid, natatakot na mawala ang kaunting paggalaw. Si Guy Noble ay nagdala ng higit sa 20 marquee upang bantayan ang paligid upang maiwasan ang iba na mang-agaw. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 2 oras na ang lumipas. Sa oras na ito, unti-unting nagdilim ang kalangitan, ngunit wala pa ring palatandaan ang pag-usbong ng 10,000 taong gulang na medicinal materials. Talaga bang mali ang hula mo? Sa sandaling ito, kahit si Guy Noble ay hindi napigilan. Mapait na ngumiti si Bobby Aguilar, hindi naman dapat, matagal na tayong naghihintay, hindi tayo magkukulang sa sandaling ito. Ikinalat ni Guy Noble ang kanyang mga kamay, sige, wala akong pagpipilian kundi sumakay sa bangka ng magnanakaw na ito. Boom! Bago bumagsak ang mga salita ni Guy Noble, isang nakagugulat na makalangit na kulog ang biglang bumagsak mula sa langit. Ang thunderbolt na ito ay nakakabasag ng lupa, direktang tumatama sa harap ng lahat. Pinasabog pa ng malakas na puwersa ang lahat. Humanda, malapit nang lumabas ang medicinal materials. Mabilis na bumangon si Bobby Aguilar, matamang nakatitig sa makalangit na kulog na ito. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang madilim na ulap na gumugulong sa kalangitan, na may asul na liwanag na namumuo sa loob nito. Boom, boom, boom. Sa sandaling ito, nagsimula na ring dumagundong ang lupa, na para bang may lalabas mula sa lupa. Pinigilan ni Bobby Aguilar ang pananabik sa kanyang puso, at ang kanyang mga mata ay nakatutok dito. Bahagya niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang hininga ay nakapalibot sa kanyang katawan, handang saluhin ang medicinal materials anumang oras. Sa kabilang side, si MS Hayward at ang iba ay nagpaplanong umalis sa Downton City at bumalik sa Capital City. Sa airport restaurant, kumakain si MS Hayward. Si Baldwin Daniels ay nasa tabi niya, patuloy siyang nambobola. Noon lang, isang makabasag lupa na heavenly thunder ang kumislap sa labas. Ang malakas na ingay ay nagpahampas sa airport. Uulan ba? Nagtatakang sabi ni Baldwin Daniels. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, nagkaroon ng tunog sa paliparan na ang flight ay maaantala dahil sa mga kondisyon ng panahon, at ang mga tiyak na oras ay aabisuhan sa ibang pagkakataon. Nang marinig ito ni MS Hayward ay lalong kumunat ang noo. Maaliwalas ang araw noon, paano biglang kumulog? Ibinaba ni MS Hayward ang kanyang chopsticks at tumala sa langit. Well, ganyan ang lagay ng panahon sa Downton City. Baldwin Daniels ay walang malasakit. Nanatiling tahimik si MS Hayward, lumabas siya ng airport at tumingin sa direksyon ng kulog. Ang direksyong iyon. Tila ang posisyon ni Bobby Aguilar. Napakunot ang noo ni MS Hayward, at bigla siyang nagkaroon ng masamang kutob. MS Hayward, nag-overthink ka, normal lang ang pagbabago ng panahon. Wala pa ring ideya si Baldwin Daniels. Boom! Isa pang shockwave ng kulog ang tumama. Pagkatapos, ang madilim na ulap ay naging isang napakagandang 7 kulay na mapalad na ulap. Saglit, inilabas ng lahat ang kanilang mga telepono para kunan ang kakaibang eksenang ito. 7 kulay na mapalad na ulap, tanda ng isang kayamanan na umuusbong. Hindi maganda. May na-realize bigla si MS Hayward. Baka mali ang hula ni Baldwin Daniels. MS Hayward, ito. Hindi ito 7 kulay na mapalad na ulap, napagtanto din ni Baldwin Daniels na may mali at mabilis na nagpaliwanag. Binigyan ni MS Hayward si Baldwin Daniels ng malamig na sulyap at sinabing, mamaya ko na kayo haharapin. Matapos iwan ang mga salitang iyon, tiningnan ni MS Hayward ang maraming tao na naka-purple robe at sumigaw, lahat, sundan mo ako pabalik. Isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling umalis sa airport at sumugod sa direksyon ni Bobby Aguilar. Hindi lamang si MS Hayward, ngunit ang iba pang marquee ay napansin din ang pangitaing ito. MS. Dapat ay umalis na si Hayward sa Downton City ngayon, baka magkaroon ako ng pagkakataon. Napaisip si Marquis sa kanyang sarili. Kaya, maraming Marquis ang sumugod patungo sa direksyon ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, nakatingin si Bobby Aguilar sa 7 kulay na mapalad na ulap sa itaas. Not good,
This kind of vision will definitely attract martial artists to fight for it. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Ang lalaking may bigot ay tila hindi gaanong nag-aalala, at siya ay tumawa, na nagsasabing, makatiyak ka na ang hitsura ng 10,000 taong gulang na medicinal materials ay napakabilis, at hindi ito magtatagal. Naniniwala ako na makukuha natin ang damong ito bago sila dumating. Sa kabila ng kanyang katiyakan, si Bobby Aguilar ay hindi pa rin mapakali. Kung mayroong nangungunang marquee sa malapit, hindi maiiwasan na magkaroon ng isang mahusay na labanan. Mr. Tenny, ikaw ang bahala, sabi ni Bobby Aguilar. Kumpiyansa na tinapik ni Guy Noble ang kanyang dibdib at sumagot ng, sigurado ka. Sa puntong ito, isang napakasilaw na liwanag ang biglang kumislap sa void, at mula rito, nagsimulang lumabas ang imahe ng mga panggamot na materyales. Ito ang isa. Hindi nang ahas si Bobby Aguilar na mag-aksaya ng oras. Tinadyakan niya ang kanyang paa, sumasabog patungo sa mga panggamot na materyales. Ang 10,000 taong gulang na medicinal material na ito ay akin. Noon lang, ilang figure ang biglang lumabas mula sa dilim. At pareho ang kanilang target ang 10,000 taong gulang na medicinal material. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Hindi niya akalain na napakaraming tao ang nakatago sa malapit. Si Bobby Aguilar ay walang oras para sa karagdagang pag-iisip, at agad na gumamit ng shrinking ground into an inch para magmadali patungo sa mga panggamot na materyales. Boss! Sa sandaling ito, may biglang umatake kay Bobby Aguilar. Isang malaking palad ang tila lumabas sa void, diretsyong umabot kay Bobby Aguilar. Ganap na panimulang sagradong kamao. Sigaw ni Bobby Aguilar at agad na sinuntok. Nabasag agad ang palad sa kanyang kamao. Akin ang gamot na ito. Sa sandaling ito, isa pang nakakasilaw na ningning ang sumabog kay Bobby Aguilar. Ang ningning na ito ay napakatalino, na naglalaman ng kapangyarihan ng isang martial saint. Hindi maganda. Isa itong martial saint weapon. Malaki ang pagbabago ng kutis ni Bobby Aguilar. Sa mahalagang sandali na ito, pumasok si Guy Noble sa labanan na may hawak na folding fan. Kinawian niya ang folding fan, direktang pinawi ang kapangyarihan ng martial saint. Kasabay nito, mabilis ding humakbang ang lalaking may bigot, at maging si Claire Richardson ay sumama sa labanan. Bobby Aguilar, kunin mo na lang ang mga gamot. Haharapin natin ang iba pa. Sabi ni Guy Noble. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, salamat. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, mas gamaan ang pakiramdam ni Bobby Aguilar sa kanyang mga paa. Inilapat niya ang lahat ng kanyang lakas, nagmamadali patungo sa mga gamot na materyales. Swoosh! Biglang sumibol ang ilang parang galame na sinag ng liwanag mula sa ilalim ng mga paa ni Bobby Aguilar, na direktang bumalot sa kanyang guya. Swoosh! Sa oras na ito, isang matalim na talim ang lumitaw sa kamay ng lalaking may bigot, direktang pinutol ang mga galame. Inutusan pa ni Guy Noble ang higit sa 20 marquee na pigilan ang karamihan, baka mauna sila. Diretso ang tingin ni Bobby Aguilar sa sinag ng liwanag, na iniabot ang kanyang palad upang hawakan ito ng husto. 5 hakbang na lang, 3 hakbang, 1 hakbang na lang ang natitira. Nasa kamay ko. Gayunpaman, saktong pag-abot ng palad ni Bobby Aguilar, biglang lumitaw ang isang malaking kamay nang wala sa oras at hinawakan ang 10,000 taong gulang na medicinal material. Agad na nagbago ang kutis ni Bobby Aguilar, at pagtingala, nakita niya ang isang lalaking nakaitim na roba na nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang hitsura ay tila lumabas sa manipis na hangin, malinaw na gumagamit ng ilang uri ng special spell. Ikaw kasi. Nang makita ang taong nasa harapan niya, agad na nagbago ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Kabanata 744, Kabanata 744, Pagkuhan ng Herbs. Ang lalaking ito ay nakasuot ng itim na balabal, naglalabas ng nakakatakot na aura. At ang mukha na nakatago sa ilalim ng kanyang itim na damit ay walang iba kundi si Dudley Lynch. Bobby Aguilar. Akala mo ba ikaw lang ang makakakuha ng impormasyon? Malungkot na sabi ni Dudley Lynch. Medyo pangit ang mukha ni Bobby Aguilar.
Huminga siya ng malalim at sinabing, Dudley, hindi ba nasa Mystic Realm ka? Paano ka napakita dito? Bahagyang bumantong hininga si Dudley Lynch at sinabing, upang makuha ang 10,000 taong gulang na halamang gamot na ito, ano ang mahalaga na isuko ang isang Mystic Realm? Sapat na ang usapan, ibigay mo na ang mga halamang gamot. Sigaw ni Guy Noble. Itinutok niya ang kanyang folding fan kay Dudley Lynch, na tila handang umatake anumang oras. Ngunit nanatiling kalmado si Dudley, sumulyap kay Guy Noble, at sinabing may mahinang ngiti, Guy Noble, alam kong makapangyarihan ka sa isang martial saint weapon, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo ako kayang harapin. Nang marinig ang mga salita ni Dudley Lynch, nagbago ng husto ang mukha ni Bobby Aguilar. Hindi maganda. Kabisado ni Dudley Lynch ang special spell. Mag-ingat na hindi siya makatakas. Agad na sigaw ni Bobby Aguilar. Ngumisi si Dudley Lynch, marami kang alam, pero huli na. Nang walang pag-iisip, kinuyam ni Bobby Aguilar ang kanyang ginintoang kamao at sinaktan si Dudley ng marahas. Boom! Gayunpaman, dumiretso ang suntok niya sa katawan ni Dudley Lynch. Hehe, Bobby Aguilar, akin na ang mga halamang gamot, Palm, ngumisi si Dudley Lynch. Ang kanyang figure ay unti-unting naging insubstantial, na parang nawawala sa void. Tila, ang spatial magic ni Dudley Lynch ay mas sumulong. Ang mukha ni Bobby Aguilar ay sobrang pangit, at medyo desperado siya. Kung hindi niya nakuha ang damong ito, walang pagkakataon si Bobby Aguilar na talunin si Broderick. Dudley. Kasuklam-suklam kang bastard. Galit na umirap si Bobby Aguilar. Nang malapit nang mawala ng pag-asa si Bobby Aguilar, ang orihinal na kumukupas na figure ni Dudley Lynch ay nagsimulang muling tumigas. Ang nawawalang figure ay muling lumitaw sa harap ng lahat. Kumunot ang noo ni Dudley Lynch, sinulyapan ang sarili niyang katawan, at bumulong, ano ang nangyayari? Hindi lang ikaw ang maaaring gumamit ng spatial spells. Sa sandaling iyon, mahinang sabi ng lalaking may bigot sa malayo. Paglingon, ang lalaking may bigot ay may hawak na maraming talisman sa kanyang kamay. Ang mga talisman na ito ay nahulog sa himpapawid, na nakulong ang espasyo sa kanilang paligid. Ang lugar na ito ay parang hola kung saan walang spatial technique ang makakatakas. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na maluha sa tuwa, at tuwang-tuwang sinabi niya, good job, lalaking may bigot. Nagyayelong malamig ang mukha ni Dudley Lynch sa void. Sinubukan niyang gamitin ang spatial spell para makatakas muli ngunit nabigo. Damn it! Hindi napigilan ni Dudley Lynch ang pagmumura. Pinandilatan niya ang lalaking may bigot at malamig na sinabi, tatandaan kita. Dahil sinira mo ang plano ko, papatayin kita. Inilabas lang ng lalaking may bigot ang kanyang dila, ngumisi, at sinabing, halika sa akin, gusto kong makita kang mamatay na baliw. Maghintay ka lang. Dudley Lynch nanlilisik ang galit. Tumigil ka sa pagsasalita at ibigay ang mga halamang gamot. Isang hakbang pasulong si Bobby Aguilar, at biglang sumabog ang nakakatakot na aura. Humakbang din si Guy Noble at ang iba pa. Sa mahigit 20 marquises at isang martial saint weapon, walang pagkakataong manalo si Dudley Lynch. Bagamat ayaw ni Dudley, kung hindi niya ibibigay ang mga halamang gamot sa puntong ito, tiyak na mamamatay siya. Bobby Aguilar, ang swerte mo talaga. Dudley Lynch gritted kanyang ngipin at itinapon ang mga halamang gamot diretso kay Bobby Aguilar. Mabilis na inabot ni Bobby Aguilar ang mga halamang gamot sa kanyang kamay. Bobby Aguilar, magkikita tayo. Inilabas ni Dudley Lynch ang mga salitang iyon at sinubukang tumakas. Tumigil ka, sinong nagsabing pwede kang pumunta? Humakbang pasulong si Bobby Aguilar, umaalab ang kanyang aura. Nagdilim ang mukha ni Dudley Lynch, at sinabi niya, Bobby Aguilar, huwag kang masyadong lumayo. Masyadong malayo. Tanong ko sa iyo. Anong problema ni Evelyn Norton at paano siya gising? Sigaw ni Bobby Aguilar. Sumimangot si Dudley Lynch, huminga ng malalim, at sinabing, kailangan mo lang siyang hanapin ng isa pang kaparehong demonic beast spirit core para magising siya. Totoo ba ito? Tanong ni Bobby Aguilar na nakakunot ang noo. Totoo, pagkumpirma ng lalaking may bigot.
Tumango si Bobby Aguilar, at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Dudley Lynch at sinabing, "Dudley Lynch, nakagawa ka na ng hindi mabilang na masasamang gawa at maraming beses mong sinira ang mga plano ko. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ito kukonsintihin ng langit." Malamig na tiningnan ni Dudley Lynch si Bobby Aguilar at sinabing, "Bobby Aguilar, gusto mo ba talagang gawin ito?" Napangisi si Bobby Aguilar, "Ano sa palagay mo? Ilang beses mo na akong sinubukang patayin. Bakit ngayon pa mag-abala sa mga walang kwentang salita na ito? Hayaan mo akong gawin ito." Nang walang pag-aalinlangan, direktang inactivate ni Guy Noble ang kanyang folding fan at hinampas si Dudley Lynch. Isang strand ng Marshall Saint Aura ang bumagsak kay Dudley Lynch. Pagharap sa Marshall Saint weapon, wala nang mapagtatagwan si Dudley Lynch. Boom! Sa ilalim ng pag-ataking ito, nadurog ang kalahati ng katawan ni Dudley Lynch. Agad na napuno ng dugo ang kanyang katawan, nakakatakot. Namula ang mukha ni Dudley Lynch sa sakit. Sinaman niya ng tingin si Bobby Aguilar at sinabing, "You damn bastard, hindi kita bibitawan." Ngumisi si Bobby Aguilar, "Depende iyan kung may pagkakataon kang mabuhay." Nang si Bobby Aguilar ay kikilos na, biglang naging itim na ilaw si Dudley Lynch, na mabilis na lumayo sa malayo. Ngumuso si Bobby Aguilar, "Sinusubukan mong tumakbo. Sa panaginip mo." Inactivate ni Bobby Aguilar ang shrinking ground into an inch at hahabol na sana nang biglang nagbago ang ekspresyon niya. Malinaw niyang naramdaman na maraming aura ni Marquesas ang sumusugod sa kanila sa dilim. "Huwag kang humabol, darating ang mga tao," sabi ng lalaking may bigot. "Ang pinakamahalaga ngayon ay ang panatilihing ligtas ang 10,000 taong gulang na mga panggamot na materyales na ito," sabi din ni Guy Noble. "Isang beses ko lang ma-activate ang Marshall Saint weapon ko, kaya mas mabuting maging maingat." Tinitigan ni Bobby Aguilar ang direksyon na tinakasan ni Dudley Lynch, nagmumura, nakatakas na naman siya. "Tara na!" Ang udyok ng lalaking may bigot. Tumango si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon, hindi na nagsalita pa, at tumalikod na. Hindi nagtagal pagkaalis ni Bobby Aguilar at ng iba pa, dumating si MS Hayward at ang iba pa sa pinangyarihan. Tumingin siya sa paligid, nakita niya ang mga bahid ng dugo sa lupa, at mas lalong pumangit ang mukha niya. Pagkatapos, huminga ng malalim si MS Hayward at naramdaman ang halimuyak ng mga halamang gamot sa hangin. Ang lugar na ito. Ito talaga kung saan isinilang ang 10,000 taong gulang na mga gamot. Malamig na sabi ni MS Hayward. Nang bumaba na ang boses niya, binaling ni MS Hayward ang malamig niyang tingin kay Baldwin Daniels. Bakas sa mukha ni Baldwin Daniels ang gulat, at nagmamadali siyang nagpaliwanag, "MS Hayward, ito ay isang aksidente. Hindi ko inaasahan na 2 halamang gamot ang isisilang ng sabay. Hindi mo inaasahan. Kung gayon ano ang kailangan ko sa iyo?" Si MS Hayward ay biglang sumabog na may nakakagigil na espiritong mamamatay tao. Naramdaman ng mamamatay tao na espiritong ito, si Baldwin Daniels ay lalong nataranta. Nauutol niyang sabi, MS Hayward, kahit hindi ako nag-contribute, pinaghirapan ko. Kahit papaano nakatulong ako sa iyo na makahanap ng isang 5,000 taong gulang na halamang gamot. Mahirap na trabaho. Dahil sa iyo, namiss ko ang 10,000 taong gulang na damo. You damn bastard. Umalangaw-ngaw sa buong paligid ang malungkot na boses ni MS Hayward. Kabanata 745, Kabanata 745, MS Hayward vs Pat Noble. Ang tunog ay kasing lamig ng multo na humahagulgol at isang lobo na umaangal, na nagdulot ng pag-goosebump sa buong katawan ng isa. May sinubukang ipaliwanag si Baldwin Daniels, ngunit hindi siya binigyan ni MS Hayward ng pagkakataon. Diretso niyang itinaas ang kamay, hinampas ito sa ulo ni Daniels. Bitik. Sa sampal na ito, nabasag ang ulo ni Daniels. Malungkot ang mukha ni MS Hayward, magkadikit ng mahigpit ang kanyang itaas at ibabang ngipin. MS Hayward, anong gagawin natin ngayon? Tanong ng isang lalaking naka-purple robe.
Huminga ng malalim si MS Hayward at sinabing, ang 10,000 taong gulang na medikal na materyales ay napakahalaga, hindi natin ito basta-basta susuko. Susundan mo ako sa The Noble Family at hihilingin ang akusado. Malamig na sabi ni MS Hayward. Kumunot ang noo ng lalaking naka-purple robe, MS. Hayward, the Noble family isn't that easily messed with. May tsismis na palihim nilang pinalalawak ang kanilang impluwensya, naglilinang ng ilang martial artist sa antas ng marquee, at mayroon silang malaking bilang ng mga opisyal ng panauhin. Napasulyap si MS Hayward sa lalaking naka-purple robe, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, "How has Davy Barnett been managing things?" Talagang hinayaan niya ang The Noble family na lumago sa ganitong lawak. Dahil malayo sa capital city, ang liblib ng Downton City ay nagbigay kay Pangulong Barnett ng ilang mga pagpipilian, walang magawa ang lalaking naka-purple robe. Ang Capital City Martial Arts Association ay umasa sa mga lokal na sangay nito para sa regulasyon. Ngunit ang mga lokal na sangay ay karaniwang nakikipagtulungan sa lokal na aristokrasya. Nangangahulugan ito na ang Capital City Martial Arts Association ay walang paraan na makisali sa mga lokal na martial arts clans. Susubukan natin, bibigyan ko sila ng sapat na kondisyon, malamig na sabi ni MS Hayward. Ang usapin ng 10,000 taong gulang na medicinal materials ay mahalaga. Ngunit ang mas mahalaga kay MS Hayward ay ang mga materyales na ito ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, bumalik sina Bobby Aguilar at Guy Noble sa Noble Residence. Bobby Aguilar, manatili ka lang dito nang may kapayapaan ng isip, sabi ni Guy Noble, tinatapik ang kanyang dibdib. Tumango si Bobby Aguilar, Mr. Noble, salamat dito. Okay, no need to say more, pinutol ni Guy Noble ang mga salita ni Bobby Aguilar. Sa kabila ng sinabing hindi ito kailangan, hinding-hindi makakalimutan ni Bobby Aguilar ang kabaitang ipinakita ng Noble family. Kaya, tumayo siya at sinundan si Guy Noble para makilala si Pat Noble. Ang dahilan kung bakit handa si Pat Noble na tulungan si Bobby Aguilar ay dahil sa potensyal na nakita niya sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, ang The Noble family ay mabilis na umuunlad, umaasa sa kanilang sariling lakas upang patuloy na palawakin ang kanilang impluwensya. Si Pat Noble ay namuhunan sa hindi mabilang na mga martial artist, na lahat ay may potensyal. Hanggat napatunayang matagumpay ang isang tao, masisiguro nito ang kapangyarihan ng The Noble family sa loob ng mga dekada. Dapat sabihin ng isa, kahit na si Pat Noble ay medyo walang kabuluhan, siya ay parehong matalino. Mr. Noble, I suspect MS Hayward will definitely come to the Noble family to claim people, sabi ni Bobby Aguilar na may pag-aalala. Ikanaway ni Pat Noble ang kanyang kamay, huwag kang mag-alala, nangako ako sa iyo, at hindi ko babalikan ang aking salita. Yumuko si Bobby Aguilar bilang pasasalamat, salamat, Mr. Noble. Maya-maya lang ay may biglang pumasok mula sa labas. Guro, may isang babae na nagsasabing siya si MS Hayward na humihiling na makipagkita sa iyo, sabi ng katulong na nakayuko. Mabilis siyang dumating, hindi napigilan ni Guy Noble na sumangot sa gilid. Natawa si Pat Noble, papasukin mo siya, I wanted to meet this MS Hayward anyway. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si MS Hayward, kasama ang 8 lalaki na naka-purple robe. Nang makita ni MS Hayward si Bobby Aguilar, na nakaupo sa main hall, agad na nanlamig ang kanyang mukha. Malamig na bamantong hininga si MS Hayward, pagkatapos ay umupo sa tapat ni Bobby Aguilar. Nakatayo sa likod ni MS Hayward ang 8 lalaking naka-purple robe. Tumangala si MS Hayward kay Pat Noble at sinabing, Mr. Noble, pakibigay sa akin si Bobby Aguilar. Ang Capital City Martial Arts Association ay tiyak na may utang na loob sa iyo. Hindi pinansin ni Pat Noble ang mga salitang ito at nakangiting sinabing, ikaw si MS Hayward. Bahagyang sumagot si MS Hayward, sa totoo lang, isa ako sa mga totoong may hawak ng kapangyarihan ng Capital City Martial Arts Association. Ngumisi si Pat Noble, so ikaw ang minamaliit ng pamilya natin, ang Noble family. Sinasabing unggoy tayo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni MS Hayward.
Malamig niyang tiningnan si Bobby Aguilar at sinabing, ito ay isang bitag na ginawa ng batang iyon na si Bobby Aguilar. Kalokohan. Malakas na nagmura si Guy Noble. Ang galing mo talagang mag-show. Kung hindi kita napanood ng malapitan, niloko mo na sana ako. Nanlamig ang mukha ni MS Hayward. Bilang isang mahalagang figure ng Capital City Martial Arts Association, kailan pa siya nakaranas ng ganitong insulto? Kahit na nakikipag-usap siya sa lokal na despot, ang pagyuko ng kanyang ulo ay wala sa tanong. Mr. Noble, alam kong malaki ang impluwensya ng iyong pamilya sa lokal, ngunit dapat kong ipaalala sa iyo na ang Capital City Martial Arts Association ay isang opisyal na organisasyon ng mundo ng martial arts. Malamig na deklara ni MS Hayward. Kung handa kang isuko si Bobby Aguilar sa akin, maaari kong gawin ang Noble family na presidente ng Downton City Association. Kaya kong ibigay sa iyo ang martial arts world ng Downton City. Kung hindi, magiging kaaway natin ang pamilya mo. Banta at inaakit sila ni MS Hayward, ang yabang pa rin ng ugali niya. Hindi napigilan ni Pat Noble ang mapangiti, sa tingin mo ba ganoon kadaling takutin ang pamilyang Noble? Mahigit 500 taon na naming pinamunuan ang Downton City, bakit ka namin matatakot? Nang marinig ang mga salitang ito, muling sumimangot si MS Hayward. Mahigit 500 taon. Tila ang pamilyang Noble ay tunay na isang maharlikang pamilya na may background sa martial arts. Hindi nakakagulat na kontrolado nila ang napakaraming mapagkukunan. Nagulat, bumangon din ang isang sakam na pag-iisip sa puso ni MS Hayward. Anong uri ng mga mapagkukunan ang dapat taglayin ng isang pamilya na tumagal ng mahigit 500 taon? Paano kaya ng Capital City Martial Arts Association na makaligtaan ang mga mapagkukunang ito? Mr. Noble, sigurado ka bang hindi ka papayag? Dahan-daang bumangon si MS Hayward sa kanyang kinauupuan. Napangiti si Pat Noble, ang dahilan kung bakit kita nakilala ay para lang makita ang iyong mapagmataas na mukha. Mabuti, mabuti. Gamit ang manipis na palad, pumalakpak ng mahina si MS Hayward. May sasabihin ako sa iyo. Ano man ang uri ng mga mapagkukunan na mayroon ka, wala sila sa paningin ng Capital City Martial Arts Association. Gusto kong makita kung hanggang kailan mananatiling mayabang ang iyong noble family. Matapos bitawan ang mga salitang ito, tumayo si MS Hayward para umalis. Hindi siya sinubukang pigilan ni Pat Noble. Habang pinagmamasdan ng umaatras na figure ni MS Hayward, malamig siyang tumawa. So what if it's the Capital City Martial Arts Association? Hindi ako natatakot sa kanila sa Downton City. Si Bobby Aguilar, na medyo nag-aalala, ay nagsabi, Mr. Noble, ang Capital City Martial Arts Association ay talagang hindi madaling pukawin. Dapat kang mag-ingat. Hinaway-kaway ni Pat Noble ang kanyang kamay, sa ibang lugar, hindi ako mangangahas na saktan sila. Ngunit sa Downton City, ano ang binibilang nila? Bobby Aguilar, tumutok ka lang sa iyong pagmumuni-muni. Hindi ka nila magagawang saktan. Kumpiyansa na tinapik ni Guy Noble ang kanyang dibdib. Tumayo si Bobby Aguilar, muling yumuko bilang pasasalamat. Inayos na ng pamilyang Maharlika ang isang silid para kay Bobby Aguilar at sa iba pa. Ang silid ay malawak at may kasamang maluwang na patio. Sok-sok, the Noble family practically ruled Downton City like a king, hindi maiwasang mamangha ang lalaking may bigot. Tumango si Bobby Aguilar, palagi kong nararamdaman na hindi ito hahayaan ng Capital City Martial Arts Association ng ganoon kadali. Napamura ang lalaking may bigot, huwag kang masyadong mag-isip. Dahil ang Noble family ay pumasok upang tumulong, walang saysay na pagsisihan ngayon. Ipinahayag ni Bobby Aguilar ang kanyang pasasalamat at pagkatapos ay muling tumingin sa lalaking may bigot, may utang din ako sa iyo. Napakaraming pabor mo sa akin. Ang lalaking may bigot ay tumugon sa pag-ikot ng kanyang mga mata. MS. Hayward, sobrang yabang ng Noble family, hahayaan na lang ba natin? Sumimangot ang isang lalaking naka-purple robe. Mabagsik na mukha ang tugon ni MS Hayward, hayaan mo na. Humph, interesado ako sa mga mapagkukunan ng kanilang Noble family. Maghintay hanggang matapos ito.
Mag-a-apply ako sa mga nakatataas para sa paglipol sa pamilyang mahal.